magpapasa na ng ganitong klaseng papeles, it's going to take more than a year. Sa ngayon, currently, ongoing, by next month, 4 years na, wala pa rin siya nakukuhang papeles. Normal ba yung ganong klaseng proseso? Bakit mag-aantay ng 4 na taon? Baka bilang mamaya, umabot pa sa apo niya pang itong certification na binabanggitin nyo. Hindi, actually, sir, tama po kayo. We do conduct meeting with the other agencies. Ito na nga po yung... Hindi, kaya nga sir, tinatanong ko, bakit ang tagal ng panahon, 4 na taon? Mismong DAR Central na nagsabi, 1 taon lang usually yung pagpaprocess ng ganitong klase papeles. Ang hindi ko po maintindihan at hindi malaman talaga, ano pa ba ang kailangan ng DAR o ng iba pang ahensya ng gobyerno, bakit sila nasasangkot pa sa paghahati gayong may sarili ng titulo ito at inilabas na nga naman ng DAR at ng Land Registration Authority. I think meron pong dapat ipaliwanag sila dyan, maliban po sa binabanggit nyo na napakatagal na panahon ng pagkilos nila, yung pong bakit kinakailangang sa DAR padaanin ng paghahati-hati. May titulo na po ito. Sino po yung nagmamay-ari ng lupa na ito? Ang nakapangalan po sa 2.2, sir, is yung uncle ko po, si Uncle Lorenzo Moises po. Okay. Pero ibinibigay po niya yung 1 hektarya sa tatay ko. Okay. So, ayun po sabi, dapat ipa-subdivide po namin para makuha po ng tatay ko yung sarili niyang titulo. May 2022 nyo ipinasa. Yes, sir. Simula Mayo 2022 hanggang kasulukuyan, wala pa rin kayo nakukuha. Wala pa, sir. Pero yun nga, sir, pumupunta kami noong 2023, 24. Tapos, yun nga, sabi nila, tatawag. Kung ano, magpa-follow up na naman ako tatawag. Pero hanggang ngayon po, wala naman. Sabi nila, babalikan nila kami ng tawag, sir. Wala naman po. Ako po yung bagong karpo ng Isabela. Then when we learned about this letter, immediately, I conducted an investigation. I informed the Maro kung anong naging status nito. Okay. And as per report po ng aming Maro, si Maro Gladys, gumagalaw naman po yung folder nito, yung sa split parcelization of title. Actually, natapos na po ang survey activities nito. So, conducted na po ang surveys and they were identified the potential farmer beneficiary. It was... Kailan po sir kinonduct yung mga surveys? Ilan na? Early January 2024 po, sir, nang na-survey po. Jan 2024. Pagkatapos sir, ano ba yung next step after surveying? Yes, sir. After surveying po kasi nito, sir, may process na, sir, i-identify na namin sila. Then, ipap-approve po namin yung survey doon sa DNR or LRA. Ngayon, bago po namin ipasa po sa DNR yung survey, yung survey return, yung survey plan, may mga requirements po kaming kukunin. Halimbawa, certification ng Senro na yung lupa is alienable and disposable. Yung certification po ng Senro, obtain na po namin yun. As per report ng aming geodetic engineer, meron na po, sir. Then, yung isa pa po is yung certification ng National Mapping Resource Information Authority or DINAMREA. Kasi isa po yan sa request isa sa requirement bago namin map-up yung title. So, yung process po yun, sir, is ang magre-request po sa amin ng certification ng NAMREA is ang regional office po namin. So, it was already endorsed to regional office namin yung request for certification. And after nakuha po namin yon, then we will be submitting the documents from to the DNR for the approval of the survey plan. Kasi, if I may ask, ano ba yung regular timeline ninyo regarding dito sa pagpapaprocess ng mga ganyang klaseng papeles? Kasi aabot ba talaga, normal ba, May 2022, aabutin ng 4 years? Or if not, 4 years na nga ngayon, wala pa rin kasiguraduhan your certification, final stages pa lang. Normal ba yung ganitong pagpoproseso, sir? Kasi kung minsan, sir, hindi naman namin hawak yung, halimbawa po,
Doon kami po dito sa Dar Municipal level, may timeline kami po yung pag-identify. Immediately after the survey kasi yan, talagang dinodocument na namin. Pero yung timeline ko sa namin, halimbawa yung pagkuha ng certification sa DNR, sa NAMREA, hindi naman po namin mai-equal. Hindi, yes sir, I do understand that. Pero ang tinatanong ko, what is the usual processing time? Kasi kapwa government agency nyo naman yan, pwede nyo naman kausapin yan, pwede nyo naman i-follow up yan. So, ang sa akin sir, magpapasa lang ng ganitong klaseng papeles, it's going to take more than a year? Sa ngayon, currently, ongoing, by next month, 4 years na, wala pa rin siya nakukuhang papeles? Normal ba yung ganong klaseng proseso? Yung survey po kasi was conducted by admin. Ngayon po, na-endorse na po yun dito sa provincial office. Yun nga lang po, awaiting tayo dun sa mga nabanggit po ni Sir na mga certifications coming from other agencies. Na yun nga po, unfortunately, wala po tayong control po sa mga yon. So, ma'am, normal yung it would take 2 years to process such certifications? Parang in some cases, but ito po kasi, napakalawak po kasi ng sinasakupan po natin ng split, especially po Kasi sa ma'am, child. actually, for your information, tinawagan din namin yung central ng DAR. And according to them, matagal ng 1 taon ng pagpoproseso na ng ganitong klaseng papeles. So that's why I'm questioning bakit umaabot pa ng 4 na taon. Wala pang kasiguraduhan ngayon kung may issue na bang certification. That's what I'm asking. I do understand yung mga concerns you with different agencies, pero dapat meron na kayong maayos na communication dyan para mas mapabilis or streamline the process. Bakit mag-aantay ng 4 na taon? Baka bilang mamaya umabot pa sa apo niya pang itong certification na binabanggit ninyo. Hindi, actually sir, tama po kayo. We do conduct meeting with the other agencies. Ito na nga po yung... Hindi, kaya nga sir, tinatanong ko, bakit ang tagal ng panahon, 4 na taon? Mismong DAR Central na nagsabi, 1 taon lang usually yung pagpaprocess ng ganitong klase papeles. Actually, we brought up this concern with DAR Central and we're probably gonna ask them to monitor and check the situation. Bakit tumagal ng 4 na taon? Pasensya na po sir kung medyo nagkuhan ng konti. Pero we will guarantee you naman sir na we will... Hindi kasi sir, kung akong tatanungin mo, dapat nga mag-sorry kayo dun sa mismong complainant namin. Kasi bakit hindi klaro sa kanila yung every step of the way, everything that you're doing, bakit ganun katagal, bakit umabot ng 4 na taon? Hindi po ba? Yes sir, kaya nga po ikuan na po namin dito. Yung isa nga pong huling agreement na po namin sir, with the agency, actually ang pan na po namin, ang other remedy na po namin dito sir, since wala kaming makuha certification from the NAMREA. Kung ito po ay may titulo na at binabanggit po kanina, may transfer certificate of title na siya. Ibig sabihin, meron na pong designated meets and bounds o di kaya yung pong mga hangganan ng ari-ariang nandyan. At dahil meron na pong nakalagay na mga hangganan, the technical description, nakalagay na po sa titulo yan, madali na po dapat yan. Actually po, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, pribadong usapan na lamang yan noong dalawang nagmamay-ari o di kaya yung mga tagapagmana ng isang nagmamay-ari na namayapa na. Magkakasundo na lamang po sila dapat, Ginoong Carl Tulfo, na hatiin na at ang kanilang prosesong dapat sinusunod, silang dalawa mismo hahanap ng surveyor, silang dalawa mismo magkakasundo o pahahati na natin ito, palalagyan natin ng survey, tapos dadalhin na sa RD, at yung RD ang magbibigay na ng titulo. Ang hindi ko po maintindihan at hindi malaman talaga, ano pa ba ang kailangan ng DAR o ng iba pang ahensya ng gobyerno, bakit sila nasasangkot pa sa paghahati, gayong may sarili ng titulo ito at inilabas na nga naman ng DAR at ng Land Registration Authority. Title po is registered na po sa ROD. Pero ang title po kasi sir is CLOA ang nanggagaling sa DAR. And ito yung tinatawag namin na collective CLOA, Collective Certificate of Land Ownership Award. Meron po kasi mga instances po noon na the DAR will issue a title in favor of the farmer beneficiaries.
naka-collective pa lang po yon, as co-owner po lang lahat sila. And during that time, nung nag-issue pa lang po sila ng mga collective clause, perimeter lang po, hindi pa po identified yung meets and bound. Wala pa po silang meets and bound. Kaya po, ito po ay kaya po nagkaroon ng project ng gobyerno ngayon, which is yung tinatawag namin to support to parcelization of land into individual titling. Na gaya po ito, isa po itong collective CLOA na may co-owner, na ngayon, sinasagot na po ng gobyerno ang pagpapaparcelize nito, lalo-lalo na yung mga collective titles na galing sa DAR, yung mga CLOAs po. So, during that time po, yung individual, yung meets and bound ng individual co-owner, wala pa po. Kayo ngayon pa lang namin ipapasurvey. Kasi as a whole pa lang po. And nagkataman-tama naman po, magkaroon tayo ng programa ng gobyerno, yung nga po yung sinasabi ko, yung support to parcelization of land into individual titling or split, na si DAR na po ang magpapakandak ng survey, si DAR na po ang mag-aayos ng title. Ikwan ko lang po, sir, ang concern lang po namin dito is collect CLOA, hindi po regular title. Okay. May karapatan na po diyang maghati-hati ay yung mga nakapangalan. Yun lang naman ang atin, Ginoong Carl Tulfo. Patay po dito po sa mga umiiral, Presidential Decree 1529, Property Registration Decree, at saka yung iba't ibang DAR issuances tungkol po sa mga titulong ganito. Transfer Certificate of Title na po siya eh. Kaya matapos po niyan, and then titignan po natin, Ginoong Carl Tulfo, 1992, yung pagkaka-issue ng CLOA o di kaya ng titulo, ang ibig sabihin yan, lagpas-lagpas na po sa prescriptive period upang patuloy na magkaroon ng karapatan ng DAR na pakialaman ng titulo o ang lupa. Lagpas na po yan sa Commonwealth Act 141, provisions ng 5 years o 10 years. Kaya ang may karapatan na po dyan, ito na pong mga nakarehistrong may-ari. To understand na may binabanggit si Attorney Batas na process, but then again, undergoing at you're already doing the said process for these said titles, correct po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So ganito, sir, I do understand nakakaupo nyo lang. Siguro, sir, with that said, since kakaupo nyo lang din, then maybe you can fast track this para mas mabilis yung paglabas ng said title. Kasi ako naman, I do understand the said processes, but if dadaan nga dun sa private, sayang naman din yung inantay na 4 na taon or ilang taon mahigit na mga to, tapos they would have to undergo the said process again. So, if you can do some sort of remedy, sir, para mabigyan na kaagad ng aksyon itong concern ng aming complainant, then all the more better, sir. Yun ang sa amin. Sige po, sir. Actionan na po namin agad-agad po. Sige, Actually, sir. the process naman na po. Ready na lang po. Yeah, what's your timeline, Sir Pablo? Para lang din alam ng mismong complainant na yung timeline is they would expect it within the week, within the month, para meron sila pinangahawakan, sir, na oras. Siguro, sir, magbigay kami ng information sa kanya after 1 month para ma-exam din po namin, ma-follow up din po namin sa ibang agencies po. Yung sa approval. So you're saying, sir, within the month niya i-expect yung update ninyo? Yes, sir. Until 2nd week of May, sir, magbibigay kami ng status report ulit, sir. Okay. And weekly kayo, sir, mag-update dito sa ating complainant. Tama po ba? Okay, sir. Ang kwan na lang po, sir, para maging kwan po, since tag-itsyagin naman po si Ma'am Melanie at kay Santiago, may contact naman po siya kay Maro. I will instruct na lang di Maro to give status report to Miss Melanie every other week. Okay. Pero sir, can we say that it's already in the final stages itong binabanggit yung process? Sir? Is it already in the final stages itong process? Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yung documentation namin, sir, gaya nga nang nasabi ko kanina, natapos na namin, identification, yung lot area nila, alam na namin. Hindi lang po tayo maka-register. Hindi po lang po natin ma-register, yung maka-generate and register ng title kasi kailangan po natin yung approved survey plan. Kailangan yung approved survey plan po kasi ang i-attach natin na attachment para maparegister po natin sa ROD. Pero sa ngayon po, sir, alam na po nila kung ano yung lot area nila, ay yung lot number and lot area nila. Kasi Yes. after this survey naman, nagpapaiwan naman pa kami ng mga
yung tinatawag namin na advanced Okay. survey plan Okay. para basis ng documentation while awaiting for the approved survey plan po. Okay. Si Melanie, no, nakausap naman na namin yung mismong Carpo doon and they will directly coordinate with you as well, itong Maro. So sabi naman, within the second week of May, magbibigay sila ng update kasi undergoing sila ng process ngayon. But then again, ma'am, I think maganda take note nyo din yung sinabi ni Attorney Badas na if ever man, let's say, ma-dissatisfied pa rin kayo or whatsoever, pwede kayo mag-consult ng privately, ng abogado, para regarding dun sa pwede nyong gawin na hakbang since sabi nga yung title is already been issued dun sa iyong tito. Yun lang ma'am ang gusto ko sabihin, you have the option to do so. Kung sakaling all else fails, wala pa rin mangyari, pa pwede nyo na po yan gawin on your own private capacity. Okay po ma'am? Sige po, sir. Okay, thank you so much.